I am Rodrigo Duterte. I'm a Filipino. I love the Philippines because it is the land of my birth. It is the home of my people. Yo, what's up sa lahat ng aking mga kababayan sa buong mundo at saka sa lahat po ng mga nasa Pilipinas. Ako po si Mr. Rio. So nakita nyo naman po ang part 1 ng video na to. Pinakita ko sa inyo yung bagay na wala pang nakakagawa sa kasaysayan ng mga naging presidente sa buong mundo. Yun nga po yung may napasuko si President Duterte na 1.3 million na drug pushers and drug users in 1 year. Kahit ilang daang libong taon pa ang magdaan, walang makaka-break ng record na yun. At pinakita ko rin po sa inyo ang datos ng war on drugs ng Duterte administration at kung paano niya sinimulang labanan ang korupsyon. Pero meron akong sinadyang hindi isama sa part 1 na yon para ma-highlight din ang nagawa ni President Duterte na hindi nagawa ni Panot ni Pinoy. Sa loob ng 6 na taon niya sa pagiging presidente niya, yung pinangako niya na isa sa batas niya, ang FOI or Freedom of Information, pinaghintay ni Pinoy ang mga taong umaasa dito para maging transparent sana ang gobyerno niya noon. Pero after 6 years, hindi niya ho ito nagawa. Panay magnanakaw kasi ang mga nakapaligid sa kanya kaya hindi ito maipasa-pasa. Si President Duterte, after 24 days niya pa lang sa pagka-presidente, pinirmahan niya kaagad ang executive order allowing public access to documents and information in all government agencies under the office of the President. O diba? Isa yung sa mga naging sampal sa mga pagmumuka ng opposition ngayon. At meron pa, yung hindi naman nagawa ng nanay niya na si Cory Aquino noong naging pangulo siya. Yung ipamahagi sa mga magsasaka ng Hacienda Lubisita ang lupaing pinangako sa kanila. August 25, 2016, sinimulang ipamahagi sa mga farmers ng Hacienda Lubisita na dapat noong kapanahunan pa ni former President Cory Aquino na pamigay dahil yun din ang pinangako niya bago pa lamang siya umupo sa pagka-presidente. Pero dahil sa sobrang kasakiman nila sa lupain at sa kapangyarihan, binigo nila ang pangako na to. Kaya nga maraming magsasaka na patay noon dahil pinaglalaban nila ang kanilang karapatan sa lupain na yun. Kaya nga nangyari ang Mindiola Massacre noon, di ba? Na pinapakita ng mga media o garbage detector ngayon na martial law video footage daw to. Parang yung ginawa lang ng kupal na to. Martial law video footage daw to. Mindiola Massacre ang video footage na to eh. Napakasinungaling talaga ng mga to, no? Alam nyo ba na June 30 hanggang sa mga oras na ginagawa ko ang script ng video na to, naghihintay ako ng mga ire-report ng mga mainstream media sa Pinas kung meron ba silang ire-report tungkol sa first year achievements ni President Duterte. Kaso wala ho akong nakitang ginawa nilang report tungkol sa mga nagawa ni President Duterte. Ay, meron naman pala. Kaya lang, panay negatibo. Kaya po dito ko napagtanto na basura lang pala talaga ang hinahanap ng mga mainstream media na to sa gobyerno natin. Maliban sa PTV PTV pa rin ang pinaka-the best para sa akin. Kaya naman deserve talaga ng mga mainstream media na to na tawagin silang garbage detector. Dahil panay negatibo at panay basura lang ang hinahanap nila sa gobyerno natin. Lalo na ho ang Rappler. Naku, napakakupal ng mga to. Lalo na ho yung gumawa nito. Exclusive, the government spends at least 386.2 million pesos or $7.72 million on foreign trips during Duterte's first year in power. In one trip, expenses shoot up to 31.8 million or $636,000 a day. O diba? Panay negatibo lang ang pinofocus ng garbage detector na to. Dahil hindi niya nabanggit kung magkano naman ba ang naipasok ni President Duterte sa mga foreign trips niya. So sa mga garbage detector, isasampal ko sa mga pagmumukha nyo to. Panoorin nyo to, ha? Nagkaroon ng 21 foreign trips on 18 countries si President Duterte. Bahagi ito ng diplomatic obligation niya bilang Pangulo ng ating bansa. Ito ang mga bansang napuntahan niya sa kadahilan ng Pilipinas o siya ang host ng ASEAN Leaders Summit. At ito naman po ang listahan ng mga bansa na merong nauwing magandang balita ang mahal nating Pangulo. Una, sa China. Nag-uwi si President Duterte ng $24 billion with 13 business deals agreements and public financing. Pangalawa, Japan, na may $9 billion defense and investments. Pangatlo, Russia, with $875 million agriculture, trade tourism, transportation, and peaceful use of nuclear energy. Pang-apat sa Saudi na may $925 million trade and investments.
Panglima sa Qatar, worth $1 billion of trade and investments. So sa pangkalahatan, $35 billion ang naging bunga ng foreign trips ni President Duterte kumpara sa $7.72 million na nagastos niya sa kabuoang foreign trips niya in 1 year. Ang layo, di ba? From 7.72 million to $35 billion. So sa lahat po ng mga garbage detector na may kaparehas ng mindset ng taga-Rappler na to, isampal niyo sa pagmumukha niyo ang report na to. At isa po sa mga gusto kong i-highlights ay ang plano ni President Duterte na Build Infrastructure Program. Kapag natupad ho ang mga proyekto na to, babansagan po itong Golden Age of Infrastructure. Kaya lahat ng kabulastugan ay ginagawa ng oposisyon para hindi matuloy ang mga plano na to. Dahil once na matuloy ito, hindi lang ho sampal to sa mga pagmumukha nila. Suntok na matindi na to sa kanila. Kaya naman sa kauna-unahang pagkakataon, nagtulong-tulong ang DPWH, DBM, DOF, DOTR, NEDA at BCBA para matupad ang Golden Age of Infrastructure ambition na to. Opo, di pa nabubuo ang mga to, pero ito ang plano ng Duterte administration para makalikha ng maraming trabaho at solusyon na rin sa trapiko sa Kamaynilaan. At 8 trillion pesos po ang budget ng Duterte administration dito. Isa po sa mga patunay na gusto talaga ni President Duterte na umunlad ang Pilipinas. Pero para sa akin, isa rin ho talaga ang federalism sa mga solusyon sa trapiko sa Kamaynilaan. Overpopulated na po talaga kasi ang Maynila. Pero saka na yan. Ipagpatuloy na lang po natin yan sa mga ibang video. Continue muna natin to. Alam nyo guys, kung palagante si President Duterte sa mga political opponents niya, lalong-lalo na ang mga dilawan, pwede niyang hindi i-continue ang mga sinadyang iwanang project ng nakaraang administrasyon. Sinadyang iwanan at hindi tapusin kasi gagamitin nila ito in political purposes. Kailangang iboto natin noon si Marrojas noong eleksyon kung gusto nating i-continue nila ang mga projects na sinadya nilang hindi tapusin. Ganun po kasi ang politika sa atin. Tanawan ng utang na loob at gantihan. Gaya ng ginawa ni Pinoy sa Flood Control Laguna Lake Rehabilitation Project ni former President Gloria Macapagal Arroyo. Kung ano-anong mga paratang ang ibinato ni Pinoy na kesyo may halong corruption daw ang project na yon. Ni wala man lang siyang naipresentang ebidensya sa mga paratang na yon. So hindi po ganun ang presidente namin. Kaya nga pinagpatuloy ni President Duterte ang mahahalagang proyektong nabinbing ng mga nagdaang pamahalaan. Kaya sa isang taon pa lamang ni President Duterte, maraming inaugurasyon na ng mga proyekto ang nasaksihan natin. Tulad sa Runway Manila, inaugurated last April 18, 2017. Groundbreaking LRT1 Cavite Extension noong May 5, 2017. LRT2 East Extension naman noong May 30, 2017 at station making ng PNR Manila-Clark Railway noong June 26, 2017. At isa po ito sa mga kaabang-abang, ang MRT, LRT, Common Station, Metro Manila, Subway. Tapos PNR Manila, Tulos Baños, Laguna at ang kauna-unahang Mindanao Railway. Masusubaybayan po natin ang estado ng bawat proyekto sa Build online portal. So hindi ho credit grabbing ang tawag doon sa pagpapatuloy ng mga proyektong naiwanan ng mga nakaraang pamahalaan. Doing the right thing ang tawag doon. Dahil in one snap, pwedeng ipatigil ni President Duterte ang mga project na yon if he is vindictive or palagante sa mga political opponents niya. Kaso, mabuting leader nga po si President Duterte. Bagay na pilit tinatago ng mga garbage detectors or media ngayon sa Pinas. At ang sunod naman ay ang pagdideklara ni President Duterte ng martial law sa buong Mindanao para solusyonan ang problema sa Marawi City noong May 23, 2017. Pinutol na kagad ni President Duterte ang official visit niya sa Russia para asikasuhin ang problemang nilikha ng Mauti terrorist group na yun. Ito ang tinatawag na suntok na solusyon sa mga problema na to. Yung mga pulpul sa gobyerno na umaangal tungkol sa martial law sa buong Mindanao, kurot na solusyon lang kasi ang naiisip nilang gawin. Mga bobo nga eh. Ano pa bang inaasahan nyo sa mga bobo? Gaya ng bobo na to na si Senator Risa Hontiveros na sinasabing wala daw rebellion at invasion nagaganap sa Marawi City. Sobrang tanga lang, di ba? Pero ipagpaliban na lang po natin ang pagkomento sa bobo na yan. Waste of time lang eh. At yung sinabi naman ni Congressman Edsel Lagman na gumanti lang daw ang Mauti Group dahil sinugod daw sila ng militar. Grabing kabobohan at katangahan, di ba? Sobrang epic. Nako, gusto ko pong isuggest sa mga mambabatas natin sa Kongreso na please gumawa ho kayo ng batas
na magbabawal sa mga bobo at tanga na makapasok sa gobyerno at ang masibak na sa pwesto ang mga basura sa gobyerno at baka ho makahawa ang kabubuhan ng mga yan, mahirap na. Well, balik ho tayo sa deklarasyon ni President Duterte ng martial law sa buong Mindanao. Halos sentro ng Mindanao ang Marawi City. Kaya naman napaka-wise ng desisyon na ginawa ni President Duterte na magdeklara siya ng martial law sa buong Mindanao. So ito ang simpleng paliwanag ko sa mga bobo sa gobyerno natin na umaangal na sa Marawi lang naman daw ang gulo. Bakit daw sa buong Mindanao nagdeklara ng martial law si President Duterte? Ito ho makinig lahat ng mga boplax, ha? Kung sa Marawi City lang nagdeklara ng martial law si President Duterte, sa Marawi City lang may mahigpit na presensya ang mga militar. At sa Marawi City lang ikakansela ang writ of habeas corpus. Ngayon, ito ho ang tanong. Tingin nyo ba mahuhuli ng otoridad ang tatay ng mga maute terrorist na yon na si Kayamura Maute sa Davao City noong June 6, 2017? Pati yung nanay nila na si Farhana Maute noong June 9, 2017 naman sa Lanao del Sur. O kaya naman mahuhuli din ba ang bunso ng magkakapatid na si Muhammad Maute na isang eksperto sa paggawa ng bomba noong June 15, 2017 sa Cagayan de Oro? At tingin niyo mahuhuli din ba ng otoridad ang babaeng kapatid ni na Omar at Abdullah Maute sa Iloilo kasama ang dalawa pang pinaghihinalaang miyembro ng Maute noong June 18, 2017 kung sa Marawi City lang dineklara ang martial law? Of course not. Use your brain, guys, if you have. O kung wala kayong utak, bumili kayo, ha? Paano kung makalabas ng Marawi City ang mga terorista na yon? Di nakatakas na sila kaagad kasi walang malakas na presensya ang mga militar sa iba't ibang lugar sa Mindanao nun. So kung ang naging presidente natin ay isa na naman sa mga basura sa gobyerno, wala. Palpak na naman sana ang kalalabasan sa pagresolba ng mga problema na to. So napaka-wise decision ng ginawa ni President Duterte sa pagdedeklara niya ng martial law sa buong Mindanao. Kaya naman para sa akin, isa po ito sa pinaka-the best na nagawa ni President Duterte para masolusyonan ang problema na to. At yung pagbisita niya sa mga sugatan at sa mga nasawing mga sundalo, isang napakalaking wow nun. Siya lang ata ang nagpakita ng compassion and love sa mga kasundaluhan at kapulisan at sa naging biktima nung Bulacan Massacre. Bagay na hindi rin nagawa ng mga nakaraang pangulo ng ating bansa. So hinighlight ko sa video na to ang FOI or Freedom of Information, yung pamamahagi ng lupain sa mga magsasaka ng Hacienda Luisita, yung naipasok ni President Duterte na $35 billion sa mga foreign trips niya, yung plano niyang Golden Age of Infrastructure na build infrastructure program, yung pagpapatuloy niya sa mga nabinbin na proyekto ng mga nakaraang administrasyon at yung declaration niya ng martial law sa buong Mindanao. So mangilan-ngilan pa lamang po ito sa mga nagawa ni President Duterte na naging suntok sa mga pagmumuka ng mga basura sa gobyerno. Pero alam kong gusto niyo makita ang kumpletong listahan ng mga nagawa ni President Duterte mula noong July 2016 hanggang June 2017. So yun po ang ipapakita namin sa inyo sa part 3 ng video na to. Kasama ang mga ilan-ilang mga Duterte Sockmade warriors gaya ni Madam Maharlika. At di pa ako sure sa iba kung papayag silang sumali sa video na yon. Pero sana pumayag sila. So paano guys? Kita-kits sa part 3, ha?